Praise God, magandang hapon po, Region 1. Ako po si Police Major Ariel Biray ng Regional Community Affairs and Development Division para sa ating pahid ng ating Panginoon. Ang pag-usapan natin ngayon sa hapong ito ay tinatawag na purpose of life. Kung ano ang layunin ng ating pong buhay, kung bakit tayo nilikha ng ating pong Panginoong Diyos. Mapag-aaralan po natin mga simpleng bagay lamang po, mga simpleng talata, mga simpleng mensahe lamang sa hapong ito at kung maintindihan po ng lahat, ng bawat makikinig ang anumang bagay na naisipayag ng ating Panginoon sa hapong ito. Before po tayo mag-start, simulan po natin sa munting panalangin o pakikipag-usap sa ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Nakilang Diyos, kaya aming sinasamba, Diyos ng lahat ng bagay, may-ari ng langit at lupa, nagbigay ng buhay. Kaya aming pinupuri, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Lord, pahig naman po ng inyo pong mga salita. Lord, gamitin niyo po ang inyo pong anak, Panginoon, na itinalaga mo sa oras na ito upang magbahagi ng inyo pong mga salita, Panginoon, Lord God. Dalayan ko po, O God, na bago pong lahat, inyo pong linisin ang aming mga puso. Anumang karumihan na inyo pong nakikita sa aming puso at isipan na hindi po naging kaaya sa inyo pong harapan. Sinalita man yan, ginawa ng kamay, o pinuntan man namin, o anumang mga kasalanan ay patawarin niyo po kami. Inaamin po namin, Lord God, na kami po isang magsalanang nilalang. Ngunit salamat sa inyo pong habag sa krus ng Kalbaryo, inyo pong pinatuyan, inyo pong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kaya patawarin niyo po kami sa anumang pagkakasala namin sa aming kapwa at sa sino man na nagagawan po namin ng kasalanan. Maraming pong salamat, Ama. Ganun sa oras na ito, inyo pong punasan ang akin pong makalupang dila at magsasalita lamang po ako ng naayon sa inyo pong kalooban lamang, Ama. Ikaw pong may taas sa lahat ng dakos at ng lugar sa apat na sulok ng mundong ito. At sa oras na ito, aming tinataas, pinupuri, sinasamba, Panginoon. Magligtas ka, Panginoon, sa mga nakikinig, sa mga hindi pa po ligtas, di pa po tumanggap, Panginoon, ng inyo pong ibanghelyo na ikay napako sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, kausapin niyo po sila, buksan niyo pong kanila pong puso't isipan, Panginoon. At ikaw po ang mangusap sa kanila na kailangan kanila sa kanila pong buhay, Ama. Lord, sa oras na ito lamang po aming munting dalangin at ikaw po aming pinupuri sa oras na ito, Panginoon. Lahat ng papuri ay aming binabalik sa iyong pinakamatas na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Sa oras na ito, mga kapatid, ang atin pong topic ay tinatawag na kung ano man ang dahilan at layunin ng atin pong buhay. Marahil ang iba po sa atin sa mga nakapag-aral, kahit elementary level man yan, o high school, o mga college level, kung tatanungin mo, ay masasabi po nila kung ano ang kanila pong layunin sa kanila pong buhay. Yung iba po siguro dito, gusto kong magpulis. Yan po ang pag tinanong mo kung ano yung pangarap niya. Bakit gusto mong magpulis? Pag magpaglingkod sa ating pong bayan. Yan po ang huli yung mga kriminal. Yung mayroon pong layunin kung bakit po nila gustong maging pulis. Yung iba naman po maging guro. Okay? Gusto nilang magturo sa kanila, sa mga bata. At gusto nilang sabihin kung ano yung dapat at hindi dapat na gawin sa kapwa. Yan po, may mga kanya-kanya pong layunin kung bakit po tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Ngunit ang ating Panginoon ay nagbigay ng isang simpleng mensahe po sa bawat isa sa atin kung bakit po tayo ay nilikha unang-una from the book of Genesis. Nilikha ng ating Panginoon ang tao upang magbigay ng kapurihan sa Kanya. Tayo po ay nabubuhay dito upang hindi po pansarili lamang, kundi tayo magpuri sa Kanya. Sa simpleng sasabihin mo lamang sa ating Panginoon na purihin ka, sambahin ka, itaas ang iyong ngalan, dakilain ang iyong ngalan, pasalamatan ang iyong ngalan, Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon ay tuwang-tuwa sa mga bagay na ito. Marapat lamang na bawat kinapal, bawat hininga, bawat may buhay, sa bawat sulok ng mundong ito ay dapat pong magpuri at magsamba sa ating pong Panginoon. Yan pong dahilan kung bakit po tayo ay nilikha ng ating pong Panginoon. May mga kanya-kanyang kadahilanan o purpose ng ating pong buhay. Praise God, yan po ang kwan. Mag-start po tayo muli sa pamamagitan po ng pagbabasa ng simpleng bersikulo mula po sa Biblia.
So sabi po sa Ecclesiastes 12, verse 13 to 14, sabi po rito, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng isang tao. So maliwanag po at atin pong nabasa ang mensahe at salita ng ating pong Panginoon. Alam niyo po ba na ang salita ng ating Panginoon ay 7 times na pinurified yan? Duman po yan sa talagang pinag-isipan niya ng ating pong Panginoon. Kung gaano ka siya kapangyarihan, mga simpleng bagay lamang po ang nais ng ating pong Panginoon. Hindi po ito matalinghaga. Pero kung magbasa ka sa Biblia, minsan may mga parabulo po ang ating pong Panginoon. At yung mga parabulong yun ang nagpapaliwanag po dito ay mga pastor, mga ebanghilista, mga guro. Sabi nga po sa Ecclesiastes, but God gave some apostles, prophets, teachers, mga pastor, sapagkat sila ang may katungkulan upang ipahayag ang mga salita ng ating Panginoon. Nung una po ako makakilala sa ating pong Panginoon, nagbabasa pa ako ng Biblia, may mga talatang hindi ko po maintindihan. Pero sabi nga ng ating Panginoon, nagbigay siya ng pastor at mga guro. So ang ating Panginoon ay gumawa ng paraan, mayroon po siyang kinausap sa amin. So pumunta po siya sa aming tahanan. Nagtaka nga po ako noon bakit siya po ay pumunta sa amin. Ngunit yun pala ay kalooban ng ating Panginoon, sapagkat nais ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa akin pong buhay. So nalaman ko in short, to make the long story short mga listener, minahal po ako ng ating Panginoon at doon ko naramdaman kung gaano po niya tayo kamahal at pinatunayan niya ito sa krus ng Kalbaryo kung bakit siya po ay nabayubay dahil po sa kanya pong pag-ibig at pagmamahal sa atin. Sino nga ba naman tayo upang mahalin ng ating Panginoon? Isa po tayong isang makasalanan sa kanya pong haram. Wala po tayong may pagmamalik sa kanyang harapan. Pero dahil po sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin po, mismong siya ay nagkatawang tao upang tayo'y abutin sa atin pong mga kasalanan. Pinatunayan niya yan sa krus ng Kalbaryo. Sa bawat nakikinig ngayon, anumang profession po ang atin pong kinabibilangan, maging sa kinabibilang kung ikaw man ay guro, ininyero, o mga teacher, o sino pa man, nais kong ipabatid sa inyo na mahal kayo ng ating Panginoon. So sa oras ito, sino mang makikinig, ay nais kong ipabatid sa inyo, ang pag-ibig ng Diyos ay laging kumakatok sa inyo pong puso. Pagbuksan niyo lamang ang inyo pong puso, nabubuhay po tayo dito, hindi lamang upang kumain, magtagumpay, makabili ng ano pa mang mga bagay, maging matagumpay tayo, makilala ng lipunan. Nabubuhay po tayo upang purihin at sambahin ng ating pong Panginoon. So sabi po dito, matakot ka sa Diyos. Magkaroon po tayo ng katakutan sa Panginoon. Sabi nga po sa Banal na Kasulatan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. Ang pagkatakot sa ating Panginoon ay simula ng pagkakaroon ng kaalaman. So, sa Biblia, mababasa po natin kung ano ang makagustuhan ng ating Panginoon sa ating pong buhay. So, ang Biblia ay mayroon pong 66 books from Old Testament, the New Testament. At yun, ang ginawa ng ating Panginoon ay siya po'y napako sa krus ng Kalbaryo. With just a little faith, just like a mustard seed, sabi po, kung ikay nananampalataya sa mga nakasulat po doon, ikaw ay pagpapalain ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, simple lamang po, matakot po tayo sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay ito po, napakasimpleng bagay. Huwag kang gumawa ng masama sa iyong kapwa. Huwag kang mang-iinsulto sa iyong kapwa. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa iyong kapwa kung ikay ginawan man ng hindi maganda. Ganun pa man, sabihin mo sa iyong sarili, kung hindi mo man kayang patawarin sila, ikay lumuhod at humingi ng tulong sa ating Panginoon. Lord, tulungan mo ako upang mapatawad ang sino mang nagkasala sa akin. Yun po ang inyo pong hihilingin pag hindi nyo po kaya. Kasi napakahirap na bagay ang magpatawad po sa atin pong kapwa. Lalo na pag ikay pinagchichismisan kung ano-anong hindi magandang bagay ang pinagsasabi sa'yo. Pero ganun pa man, ang pagpapatawad nawa ang magari po sa atin pong mga puso. Okay? Para, alam nyo po kasi ang ating pong puso, yan ay ang templo ng Diyos.
Sabi po sa Corinthians, "Know ye not that we are the temple of God?" Ito po ang templo ng ating pong Panginoon, ang ating pong mga puso. So, sino ba naman ang tao, mga kapatid, ang mga listener, ang gustong manirahan sa kanyang pong tahanan na iyan ay marumi, maraming alikabok, di ba? Magulo yung bahay, di ba? Kahit sino man. Ganyan din po ang ating pong Panginoon. Ang tahanan po ng ating Panginoon ay ating pong puso't isipan. Praise God. So, dapat po lagi po sa harapan ng Diyos, ang ating puso't isipan naway malinis sa Kanya pong harapan. Malinis sa Kanya pong harapan. Kung mayroong karumihan man na pumapasok o mga pagtungayaw sa kapwa, Lord, mali na itong naisip ko. Yan, sabihin mo kagad sa ating pong Panginoon. At immediately, tutulungan ka ng ating Panginoon. Ang napakahirap pong mga bagay na ating pong gagawin talaga ng isang tao, lalo na pag hindi ka po nakakilala sa ating Panginoon, ay yung pagpapatawad sa iyong kapwa. Praise God. May nagtanong nga sa ating Panginoon Lord, ilang beses ba namin patatawarin ang mga nagkasala sa amin? 7 beses ba? Marahil sa panahon na yon, kasi sa Biblia, summary lamang po. Summary lamang po ang nakasulat para mabasa po natin. While in fact, kung ilalagay lahat ng ating Panginoon, lahat ng naising niya, ni ang mundong ito ay hindi po niya makukontain, hindi po natin mababasa ang lahat ng bagay. Sa detalye lamang po ng medisina, napakaraming bagay. So, ang Biblia po ay nagsasabi patungkol din sa medisina, sa mga batas. Sa mga batas lamang po, summary lang po ang Biblia. O nakasummarize po lahat yung bagay na yan. So, dapat po, yan po ang atin pong gagawin. Tayo po lagi pong magbasa ng Biblia. Araw-araw po yan. Upang malaman natin kung ano ang kalooban ng atin pong Panginoong Diyos sa atin pong buhay. Praise God. So, atin pong itutuloy. Sabi po, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito po ay ating pong obligasyon sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So lahat po, husgan ng ating Panginoon kung ano yung sinabi sa iyong kapwa, inisip sa iyong kapwa, ginawa ng iyong kamay, kung ito man pa'y sinampal mo o sinuntok mo, husgahan lahat yan ng ating Panginoon. Kung ang patutungan ng iyong paa, lalo na sa mga kuwan ay pumupunta sa mga, ito excuse me lamang po sa mga lalaki. Mayroon na po tayong mga asawa. Praise God. So binigay na po tayo ng ating Panginoon ng isang asawa. So dapat siya lamang ang iyong mamahalin. Sabi nga po, nung nagharap po kayo sa dambana, till death do us part. So huwag ka nang pupunta sa mga bar na tinatawag, nakikipag-inuman doon. Mamaya lalapit yung isang babae sa'yo. Pagkatapos yun na. O mamaya binibiro-biro mo na siya. So, ang akin pong masasabi, huwag na po tayong maging ganon. Sapagkat lalo kang pagpapalain, lalo kang ingatan ng ating Panginoon kung ang kanyang kalooban ang atin pong sinusunod. Alam po natin, sa bawat tao po, kung ikay gagawa pa lamang ng isang bagay, alam na po natin kung ito ay masama o mabuti, kung ito pa ay may maitutulong ka o wala kang maitutulong. So, sa mga simpleng bagay ng ating gagawin, mayroon po tayong konsensya na nagdidikta. Diyan po ang kinakausap ng ating Panginoon na kung tama ang iyong gagawin, umali. So, ang salita ng ating Panginoon ay nag-guide po sa bawat isa po sa atin. Ito tinuturo ng Biblia kung ano ang dapat gawin ng isang tao upang siya ay maging matagumpay sa kanya pong buhay. Praise God. Ito lamang po aking pumasabi. Mahal na mahal kayo ng ating pong Panginoon. Nilikha po niya tayo upang siya'y bigyan ng kaluguran. So gumagawa po ako ng mga bagay, kabutihan sa aking kapwa sapagkat mahal ko ang Diyos. Yung unang-una po, kasi ang unang-unang utos ng ating, thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, might, and strength, with all of your heart. Yan ang unang kautusan ng ating Panginoon. Pag minahal mo ang Panginoon, susunod ang pag-ibig sa kapwa. Yung mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
Pag nagawa mo po ang dalawang bagay na ito, lahat ng kautusan sa Biblia ay inyo na pong ginawa. Yan po yun. So sa oras na ito, first, let us consider what is the purpose of life. Sa pag-uusapan po natin sa oras na ito, kung ano yung mga bagay na hindi po layunin ng buhay. Okay? So what is not the purpose? It is not just about me. Hindi lang po yung ikaw. Yung iba nga po kasi nagtatagumpay sila. Mayroon po akong nakikilala yung tao. Ang kanila pong ibinibida ang kanila pong sarili. But sorry to tell that, nabubuhay po tayo hindi lamang po para sa atin pong sarili. Nabubuhay po tayo, mayroon po tayong mga pamilya. Kung ikay pamilyadong tao, nabubuhay ka upang itaguyod ang iyong pamilya, suportahan ang iyong mga anak sa kanila pong pag-aaral. Hindi po yung nabubuhay ka para magkaroon ka ng pangalawang pamilya. Ayun po ay ayaw ng ating Panginoon, sapagkat gusto ng ating Panginoon ay isa lamang ang nasa iyong puso. Unang-una ang Diyos, pangalawa ang iyong pamilya. Sumalin po natin ang ating pong pamilya sa akin po mga kabaro dyan, sa mga nakikinig sa oras na ito. Mahalin nyo ang inyong asawa at mga anak, sapagkat sila ang ibinigay ng ating pong Panginoon na katuwang po sa ating pong buhay. Okay? For better or worse, sabi nga po do, till death do us part. So sa kaginawaan man, o sa kadustahan, o sa kahirapan, nagpangako po kayo sa harapan. Unang-una sa harapan ng ating Panginoon at sa mga witnesses, nandoon ang inyong mga magulang. So mahalin po natin ang ating pong pamilya. Yan po ang una. Hindi po magtatagumpay ang isang tao. Wala po talaga yung 100% na tagumpay sa kanya kung ang isang tao ay wasak ang kanya pong pamilya. Yan po ang katotohanan. On the other side, marahil matagumpay ka, nabibili mo ang lahat ng bagay, mga material na mga bagay, sapagkat yan po sa side na yon. Pero how about sa spiritual matters? Pag broken family, ang kawawa po, naapektahan po ang mga anak. Pero God is good pa rin. Despite na ganun ang nangyari man sa isang pamilya, kung may Diyos, kung ang isang nagkahiwalay man ang mag-asawa, kung ang isa doon ay lalapit sa Diyos, magiging maayos ang kanya pong buhay. Sapagkat lang ng bagay, kung gusto mong maging maayos ang iyong buhay, ay sa ating pong Panginoong Diyos lamang. Mayroon po akong ikukwento sa inyo. Sa amin po, mayroon po akong nalaman na ganyan po ang nangyari. So, kwento po niya sa akin. Pero nung nilapitan niya ang ating Panginoon, siya po'y naglingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po, naging maayos ang kanya pong buhay. So sa Diyos lamang po ang lahat ng bagay ng kaayusan, ng lahat ng bagay. God is a God of order. Yan po ang katotohanan. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kung broken ka, bagsak ka sa iyong buhay, may mga problema ka sa oras na ito, ipikit mo lamang ang iyong mga mata. Sapagkat ang isang katangian ng ating Panginoon, siya po is omnipresent. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng dako, ang Diyos ay naroon. So, sa simpleng pananampalatayang naniniwala ka na may Diyos na nakikinig sa iyo, nandiyan ang Diyos. Kung ipikit mo ang iyong mata at naramdaman mo ang hangin, ang milikha ng lahat ng hangin ay ating Panginoon. So, nabubuhay po tayo dahil po may hangin. So, through that, pag ikay nananalangin, nakikinig ang Diyos sa hangin. Diyan pinapadala ng ating Panginoon yung pinapadala mong mensahe ay nagpre-pray ka. Yan ay lumalabas sa iyong bunganga, mayroong hangin diyan. So through that, nakakakunik ka sa ating Panginoon. We just a faith just like the mustard seed, napakaliit na buti lamang, ito ay kinikilala ng ating Panginoon. So napapahamak lamang po ang isang tao kung siya po ay walang pananampalataya. Kung walang pananampalatayang tao, yan po ang ayaw ng ating pong Panginoon. So, ang pananampalataya kasi hindi mo nakikita yung isang bagay, pero pinaniniwalaan mo na. Yan po, hindi po natin nakikita ang hangin, pero naniniwala tayo na may hangin. Ganyan din po ang Diyos. Naniniwala tayo na may Diyos,
tuwang-tuwa ang atin pong Panginoon. Alam nyo ba, sa isang kaluluwa lang na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, laksa-laksang o libu-libong anghel sa langit ang tuwang-tuwa. So, pag ikay mayroong kasalanan, ipinikit mo ang iyong mga mata, Lord, patawarin mo ako sa aking nagawang pagkakasala. Yan ang sinasabi ng iyong pong puso at tumutulo ang iyong luha. Ikay patatawarin ng ating Panginoon. So, ganyan po siya kabuti po sa atin. Okay? So, ipinapanalangin po natin ang bawat isa. Praise God. Ang bawat kapamilya. So, mahalin mo sila. Through prayer, ipanalangin mo ang bawat isa. Sapagkat yan ang kagustuhan ng ating Panginoon, ang pag-ibig sa kapwa. Mahalin mo sila. Hindi lamang po dahil may gusto ko sa kanila, kung bakit mo sila ay linalapitan. In your secret time, sa iyong pag-iisa, pwede mong ipanalangin ang iyong kapwa. Praise God. Yun po, maipapakita mo ang iyong pong pag-ibig sa iyong kapwa through prayer. So, pangalawa, ano ba yung bagay na hindi po purpose ng buhay? Okay? Sabi po dito, it is not about material possession. Praise God. Hindi lamang po yung makapag-acquire ka ng mga magagandang mga bagay sa inyong buhay, like kotse, magandang bahay. Yung iba kasi, yung sabi nila, tagumpay na sila pag mayroon yung mga bagay na ganito. Marami silang pera, o ano pa mga bagay, successful sales kanila pong business, o ano pa mga bagay. It's not about material possession. Praise God. Okay, mayroon po akong babasahin sa Ecclesiastes 5:10. Sabi po dito, titignan po natin siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyan sa pilak. O siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kahulugan. So, ang Ecclesiastes, alam niyo po ba, sinulat ito ni Solomon. Si Solomon ay kilalang hari sa kapanahunan po nila. Praise God. Old, na ikinikwento ng Old Testament. Siya po yung pinakamatalinong tao. So, lahat ng material na mga bagay ay nasa kanya. Dahil sa kanyang katalinuhan, karunungan, siya po ay nakapag-acquire. Napalaki na ang kanyang kaharian. Praise God. Nagkamal din po siya ng maraming pilak, ginto, at marami pang mga bagay sa kanya pong kapanahon sapagkat siya nga po ay isang matalino. Praise God. Binigyan ng Panginoon Diyos ng katalinuhan ang haring ito na sa kapanahonan yon, siya lamang ang nilalapitan ng kanya pong mga nasasakupan. So lahat ng bagay na itanong mo sa kanya, kaya niyang sagutin sapagkat ang nabigay sa kanya ay ang ng karunungan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya pong lahat kung bakit siya po ay nagtagumpay, nagkamal ng maraming salapi. Praise God. Ngunit sabi niya, nakita po niya, pag iniibig mo pala ang salapi, marami ka lahat ng mga bagay, mga material possession, iniibig mo pala yan, temporary lamang po ang ibinibigay na kaligayahan ng mga bagay na yan. Di po ba? Pag nagkaroon po tayo ng bagong cellphone, di ba? Tuwang-tuwa ka, pero just after a month, minsan, nilalagay mo na lamang yung cellphone dyan. Di ba? Wala na. Parang sawa ka na. Temporary lamang po kasi yung mga bagay na ito. Sabi po sa Biblia, set your affection on things above. So lahat ng iniisip mo minsan din, ay dapat din ay nandoon ang Panginoon. Sapagkat yun po ang magtatagal. Yung pag-ibig mo, pagkilala sa Diyos, pagsamba sa Diyos, yan ang mga bagay na magtatagal. Yung pananampalataya mo sa Diyos, yan po ang mga bagay na magtatagal sa buhay ng isang tao. Itong mga bagay nito, sabi nga sa Biblia uli, hubad tayong ipinanganak at hubad din tayong babalik sa kapwa. Galing tayo sa alabok at sa alabok din tayo babalik. So ano pong madadala natin sa oras na yun na tayo kukunin ng ating pong Panginoon? So, this is the right time. So, nagpadala ng ating Panginoon sa lahat ng dako ng mundong ito. May mga nangangaral na po ng salita ng Diyos. Kung buksan mo ang iyong TV, may mga pastor na nangangaral ng salita ng
Diyos. Sa bawat opisina, may ipinapadala ang Diyos ng mga pastor, mga mangangaral ng kanyang mga salita, upang ipahayag, sabihin ng Ebanghelyo, na may Diyos na bumaba dito sa lupa dahil sa pag-ibig niya, pagmamahal sa atin. Siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang Ebanghelyo. Paulit-ulit lamang po yan. Marahil ang iba po sa atin, nung grade 1 tayo, narinig po natin yung tinatawag na John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish but have an everlasting life. Marahil narinig po natin yan nung high school uli. Nung college po tayo at muli ngayon sa oras na ito, marahil sabihin nyo sa iyo, parang paulit-ulit na lamang yan. Ngunit yan ang kagustuhan ng ating pong Panginoon. Ang bawat kinapal ay magkaroon ng takot sa Kanya, magkaroon ng takot sa siya po'y paglingkuran, masambayan ang gusto ng ating Panginoon. At ang higit sa lahat ay ang maligtas ang bawat kinapal. So darating ang araw, harap po tayo sa ating pong Panginoon. Kung ano po ang mga ginawa natin dito sa lupa, doon po niya tayo husgan. So sa faith, ay, hindi ko naniniwala sa Biblia kung iyan ang yung sinasabi, nakakalungkot na bagay. Pwede pang may twist yung pananaw mong yan. Paniwalaan mo ang Diyos. Paglingkuran mo ang Panginoon. Matakot ka sa Kanya. Yan ang kagusto ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, minsan lamang po tayo mabubuhay. At sa buhay na ito, doon ipinabadama ng ating Panginoon, lagi siyang kumakatok sa ating pong mga puso. Araw-araw po niya tayong kinakatok. True, sa pamamagitan ng mga pastor, mga guro, mga ebangelista, kung magbabasa ka ng newspaper, may Word of God doon. May bababasa kang Word of God. Pag binuksan mo ang iyong radyo, may Word of God doon. Pag binuksan mo ang iyong computer, i-search mo lang with just a tip of your fingertip, clinic mo, Bible, mag-appear doon ang 66 books ng Biblia. Ganyan po tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Noon, alam niyo po ba, ang mga nakakahawak lamang po ng Biblia ay yung mga saserdote o yung tinatawag na high priest sapagkat banal ang ating pong Panginoon. Ngunit nung tayo po'y nasa kapanahunan ng dispensation of grace, kapanahunan po ng biyaya, open na po ang lahat. Makaka-access na po tayo sa mga Word of God. Mababasa na po natin ang 66 books of the Bible, mababasa po natin doon kung ano ang kanya pong kagustuhan at hindi kagustuhan sa atin pong buhay. So, ang Biblia, nakasama rin po lahat yan yung pag-ibig niya sa sangkatawan. So, in return din po, mahalin natin ang ating pong Panginoon. Sa mga nakikinig sa oras na ito, mahal na mahal kayo ng ating pong Panginoon. Yan po ang akin pong masabi. Naway buksan po natin ang ating pong mga puso. Magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Kanya. Pag may nagyaya sa iyo na umatin sa mga Bible study, umatin lamang po tayo. Alam niyo po, yung pag-attend sa mga Bible study, ipinapakita mo ang niyo pong pag-ibig sa Kanya. Praise God. Sabi po sa Biblia, saan man ang 2 o 3 nagkakatipon sa Kanya pong pangalan, ang Diyos ay naroon. Praise God. Kung nag-iisa ka man, nananalayan ka sa ating Panginoon, ang Diyos ay kumakausap sa iyo, kinakausap po niya. Nandun po yung tinatawag na small voice ng ating po Panginoon. Kung may sakit ka, Lord, masama yung pakiramdam ko. Maya-maya, maririnig ka. Ikaw kasi, anak, may magano pa, parang kausap mo yung sarili, pero di mo alam, nag-i-intervene ang ating Panginoon. Ikaw kasi, halimbawa na lamang po yung iba, masakit po yung kanya pong tuhod. Ikaw kasi, anak, kumain ka ng pinapaitan, yung ganun ba? Nangungusap ang ating pong Panginoon. So, ganyan po kamalta. Habang tayo po'y nabubuhay, akin pong sasabihin sa inyo, mga listener, mga nakikinig sa oras na ito, na mahal kayo ng ating pong Panginoon. Okay, marahil yung iba sa atin, ay narinig ko na yun kay Brother Ariel. Ilang beses niya nang sinasabi yan Paulit-ulit na lang. Alam ko na yung conclusion niya yan. Ganyan po siguro yung iba sa atin. Pero, ganun dito masasabi ko sa paulit-ulit lamang po ang salita ng ating Panginoon. Okay? Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo na mahal kayo ng ating pong Panginoon. So, it is not just about material possession kung bakit po tayo ay narito. Okay?
Kung bakit tayo po ay nabubuhay, hindi lamang po yung marami ka. Yung iba nga po, dahil sa marami po silang kayamanan, nag-iba yung kanila pong pag-ugali, pero mali po yung bagay na yun. Nabubuhay tayo dahil sa may Diyos na gustong ibigay ang ating pong buhay sa Kanya, ialay ang ating buhay sa Kanya. Yun lamang po ang gusto ng ating Panginoon. Hubad tayong ipinanganak, hubad din tayong babalik. At from dust, galing po tayo sa labok din po tayo ay babalik. Praise God. Yun po ang akin pong, pangalaw po yun, it is not just about material possession. So, ito pa po, akin pong babasahin sa inyo. It is not about pleasure. So, ang dahilan, ang layunin ng buhay kung bakit tayo ay narito, yung mga pleasure na tinatawag. Ano ba yung pleasure? Yung nagbibigay ng satisfaction sa isang tao. Ano ba yung mga nagbibigay ng satisfaction sa isang tao? Yung iba, alam naman po natin yung Maslow hierarchy na tinatawag. Food, shelter, clothing, sex. Yung mga bagay na yun, minsan, yun daw po ang nagbibigay ng satisfaction sa kanila. Praise God. Yan po daw nagbibigay ng satisfaction sa kanila. Yun, nandun lahat na sa kanila. Masaya sila. Pag may bagong damit, okay, tuwang-tuwa sila. O ano pa mga bagay. Tuwang-tuwa sila pag sila po'y nagtatagumpay sa kanila pong mga achievements sa buhay. Di po ba? Lalo pag ikay na-promote, praise God. Yun po nagbibigay ng pleasure din sa atin. Minsan, di po ba? Kasiyahan. Okay? At marami pang mga bagay ang tanungin mo isang tao, may kanya-kanya po silang panuntunan kung paano sila ay magiging masaya. Praise God. At ang kaligayahan yun, ang kanyang hilig na yun, ay hindi mo pwedeng ikumpara. Sapagkat kung ang hilig lamang ng isang taong yun ay tumugtog, kahit walang pera, yun nagbibigay ng satisfaction, pleasure sa kanya, ay hindi mo pwedeng sabihin na walang kwenta. Sapagkat yung bagay na yun ay napakahalaga sa kanya. Praise God. Hindi po tayo nabubuhay lamang po dito dahil sa mga bagay na ito. At kung magbabasa po tayo ng Biblia, marami pong mga man of God na ginamit ang ating Panginoon doon upang magbigay ng lessons din sa atin. Praise God. Si Apostol Pablo. So, si Apostol Pablo, siya po isang Christian persecutor na tinatawag. Praise God. Siya po ay nabubuhay noon dahil sa kanya pong tungkulin, dahil siya po isang sundalo, siya po isang Christian persecutor. Persecute niya ang kanyang pong ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya sa Diyos. Ganyan po kahirap noon. Pag mananampalataya ka sa Diyos noon, ikay hatulan noon ng Roman Empire, ikay hatulan nila ng kamatayan noon. Ganyan po noon. Yung mga ibang mananampalataya nga noon ay pinugutan ng ulo, ilinublob sa kumukulong mantika dahil sa pananampalataya nila sa ating pong Panginoon. Ngunit ngayon po, napakasimple lamang po ang gusto ng ating Panginoon. Praise God, ang manampalataya ka lamang sa Kanya. Ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya, sundin mo ang kalooban ng Diyos, magbasa ka ng Biblia at dito mo malalaman ang lahat ng bagay kung ano ang dapat gawin sa buhay na ito. Praise God. Yan po, mahal na mahal kayo ng ating Panginoon. So bilang pagtatapos po, hindi ko na po habahan ito sapagkat alam niyo po, pag nangusap ang Espiritu Santo, pag nag-intervene ang Holy Spirit, minsan po yung mga pastor, ito po sasabihin ko po ulit sa inyo, minsan maraming salita ang lumalabas sa bibig ng isang mangangaral o tinatawag na guro ng salita ng ating Panginoon sapagkat ang kumikilos sa oras na yun ay ang Diyos. Kumikilos sa time na yun ang ating pong Panginoon. Ang Diyos ay salita, sabi po sa Biblia. In the beginning, sa simula, in the beginning was the Word. In the Word was with God. In the Word was God. So lahat ng salita ay nagmula sa ating pong Panginoon. Sa ating pong sa mga Pilipino na lang, kung ilang lingwa ay mayroon po tayo. I think 80 plus yata o mahigit pa. Ganyan din po sa ibang bansa. Praise God. Marami ding mga salita.
Pero ang may-ari, ang salita talaga, ang ating Panginoon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya yung masalitang ganito ay humahaba po minsan sapagkat nandoon ang pangungusap ng ating Panginoon sa bawat isa. Isa lamang po ang akin pong masasabi sa oras na ito. Mahal na mahal kayo ng ating pong Panginoon. Ang layunin ng buhay na ito, hindi po tayo yung maabot po natin, hindi lamang po yung maabot po natin ang ating pong mga pangarap, maging successful, magkaroon ng magandang pamilya, magkaroon ng mga magagandang mga bagay sa ating pong buhay. Praise God. Ang layunin ng buhay na ito ay atin pong gusto ng Panginoon, ay atin pong ibalik ang atin pong buhay sa Kanya. Praise God. Kilalanin mo siya, magkaroon ka ng takot sa Kanya, paglingkuran mo ang Diyos. Every Sunday, umatin ka sa Sunday service upang mapuspos ka ng Kanya pong banal na Espiritu. Mahal na mahal kayo ng ating pong Panginoon. Kung gaano niya ako minahal, ganyan din po sa lahat. Alam niyo po ba, mga listener namin, may mga pastor na nanalangin po sa bawat four corners of this world. Mayroon pong nananalangin. Pag nandiyan ang pastor, pinapanalangin niya unang-una yung mga leader, ang kapwa Pilipino po niya. Praise God, kahit nililibak po yung pastor, minsan nandun pa rin yung kanya pong pagpapatawad, pinapanalangin pa rin po siya, imbis na magalit po siya. Lord, tulungan mo ako upang hindi po ako magkaroon ng galit sa akin pong kapwa. Yan ay pinapanalangin ng isang pastor o ibanghilista na nangangaral din ng salita ng Diyos o guro sa loob ng iglesia. Okay? Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon na sa panahon po tayo ng panahon po ng biyaya at habag ng Diyos sa oras na ito. Napakadali pong maligtas. Praise God. So muli, sa mga nakikinig sa oras na ito, mahal na mahal kayo ng ating pong Panginoon. At bilang pagtatapos, ito po, akin pong sasabihin sa inyo yung tinatawag na pamilyar na bersikulo sa Biblia. Ito po yung John 3:16, sabi po doon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe it will not perish but have an everlasting life. Okay? Sabi rin po sa John, Jesus is the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through by me. Siya ang daan, katotohanan at buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. Yung panampalataya man mo ba lang ang ating Panginoon, alam mo, tuwang-tuwa ang buong kalangitan pag ikay nananampalataya sa Diyos na may-ari po ng ating pong buhay. Ganyan po niya tayo kamahal. So, muli, hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. God bless sa bawat isa. Before po tayo po magtaos, tayo po muli mananalangin. Praise God. Praise God, dakilang Diyos, kay amin pong sinasamba sa oras na ito, Panginoon, Diyos na may-ari ng amin pong buhay, na siya pong nagbigay ng salita sa bawat isa po sa amin, nagbigay ng salita sa akin pong makalupang dila, ikay aming sinasamba muli, Panginoon. Lord God, nawa, yung mga nahisik na inyo pong mga salita, kasihan mo po uli ng inyo pong pag-ibig at pagmamahal na naibahaging ang Ebanghelyo. Praise God, bumaba ka dito sa lupa dahil po sa pag-ibig, pagmamahal sa bawat isa sa amin. Magligtas ka, Panginoon, O God, sa naabot man ng minsaheng ito sa oras na ito. Ipadama mo po, Panginoon, niyo pong pag-ibig sa bawat isang nakikinig, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming organisasyon, ang aming pong PNP organization sa panguna po ng aming PNP Chief, Sir Acosta, ang aming pong Regional Director, Police Brigadier Chua, manguna ka po sa bawat mga leader po ng aming pong kapulisyan. Praise God. Dalayan ko po, O God, sa pagganap po ng tungkulin ng bawat isa, Panginoon, O God, kasihin niyo po, O God, ng niyo pong makalangit na karunungan upang kung kailangan mang mayroong desisyonan, Panginoon, O God, ay naroon yung tamang paghatol sa anumang didesisyon ng mga bagay. Ingatan niyo rin po ang bawat isa, Panginoon, O God, ang buong Philippine National Police, ang amin pong bansa. Praise God sa mga presidente at mga naupo sa bawat mga
bayan, provincial governor, mga mayor, mga barangay captain, at lahat na po ng gumaganap ng matungkulin upang maayos po ang aming pong bansa kasi yan nyo po ng banal na Espiritu, O God. Tunay nga pong wala po kaming magagawa kung wala inyo pong mga pangunguna, Panginoon. Sa iyo lamang po kami aasa, Ama, sa inyo pong karunungan at sa inyo pong nabag at biyaya. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin at purihin, sambahin ang iyong ngalan lagi. In Jesus' name we pray, we love you, and thank you, Lord. Amen.